ipapahayag ang aming pag-ibig sa iyo, sapagkat ikaw ang unang umilig sa amin. Ikaw ang siyang umilig sa amin. At ikaw ang Panginoon na magtakda mga pangyayari sa aming buhay. Dahil ito, Panginoon, sa biyaya, sapagkat batid mo ang aming buhay kami ay hindi mahal ka namin ibigyan ng prioridad sa buhay. Ngunit dahil sa iyong Ama, dahil sa iyong ginawa sa mundo ng Kalbaryo, binayaran mo dapat pagbayaran namin ang parusa, bukod dapat pakamit namin ay yung ibinusunod sa iyong pagbuhay. Dahil doon, kaya kami na kung dahil ang Panginoon ang aming pagsasabi, ayos namin pagpunta o ipahayag sa iyo ang kahalagahan ng Panginoon para kami ay tutubos ng mga bagay. Kaya Panginoon, dito namin sa pagkita ng Diyos Espiritu sa mga salita. Nakita namin ang iyong kalakihan at dito nakita namin sa bagay. Yan ang magpapalaga sa lahat ng mga bagay. Kaya namin binabalik, uli, salamat at ang pagdulhan. Araw po. Po. Ngayon po ay dalawang araw ng 2024 kami muna at noong isang linggo po ay simulan po natin mga aralin tungkol sa pagpili sa ating Christian class at ito ay bahagi po ng ating pag-aaral. Ito po ay napakahalagang doktrina na tungkol sa God's election. Ayon nga po kay A.W. Smith, ito puro yung mensahe o doktrina na kinaayawan ng marami at sapagkat hindi nga nila matanggap ang mga bagay na ito. Ngunit napakahalaga po ng mga talatang ito na talagang isinulat ni Pedro. At alam natin na pag-aralan din natin ang buhay ni Pedro at kung paano siya binago ng Panginoon, marami din siyang pagsubok sa buhay hanggang sa kanyang itong naisulat. At bilang sa ating panimula, tayo po ay muling tumayo at paggalang sa salita ng Diyos, basahin po natin ito sa wikang Ingles at susunod ay sa wikang Tagalog. Mangyari po sabay-sabay natin itong basahin. Sabi dito, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who reside as aliens scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, who are chosen according to the foreknowledge of God, the Father, by the sanctifying work of the Spirit, that you may obey Jesus Christ and be sprinkled with His blood. May grace and peace be yours in fullness measure. Sa wikang Tagalog po naman, sabi niya, mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos, na sa iba't ibang lalawigan ng Pontio, Galatia, Cappadocia, Asia, at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos ayon sa kanyang kaalaman sa mula't mula pa at pinababanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa magitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede na po kayong umupo. Pasensya na at ako'y mahihirapang huminga, may sipon pa rin pag ako'y nainitan at usong-uso po yan. At pangatlo na po ito, noong November, nung ako'y nag-birthday ng 62, ay nagkasakit ako ng 2 weeks, and then after a week, balik uli. Ito na naman, meron na naman. Anyway, ang ating pumpaksa na ito ay makikita natin sa unang 2 talata pa lang po ay makikita po natin yung malalim
no, na theologia. Okay, theology. Ang ibig ko sabihin ng theology ay yung pag-aaral natin tungkol sa Diyos. Okay? At makikita po natin dito, in-introduce po ni Peter ang napakayaman, no, nakaisipan patungkol sa pagpili o paghirang ng Diyos. Alam po natin ang dahilan, no, at pinag-aralan po natin ang pinaka-background nito sapagkat nakita natin na ang mga Kristiyano noong panahon na yun, nung isinulat ito ni Pedro, ay sila pine-persecute. Bakit? Dahil po sila ay pinagbintangan o sa kanila binintang ni Nero yung pagsunog ng bansang Roma. Okay? Kaya po sila ay nag-alisan, nag-scattered po sila. Umalis po sila sa kailang lugar, okay? At sila po ay pumunta sa iba't ibang mga lugar nga. At yung nga pong mababansin natin yung Poncho, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, yan po ay nasa modern Turkey po sa ngayon. So yan po makita natin na ito po ang pinakalayunin kung bakit isinulat ni Pedro ang mga talatang ito. At makikita nga natin sa una pa lang, first to verse, ay binanggit niya na po yung patungkol sa pagkahirang sa kanila. At ito po ang dahilan. It was important for them na maintindihan nila that though they were not esteemed in the world, they were chosen by God. Kung hindi man sila pinapahalagahan ng mundo, alam niyo ba ang panahon na yun? Anong ginagawa ni Nero? Sinusunog po ang mga Kristiyano. Pinapakain sa leon. Ginagawang laruan. Imagine niyo. Nawawala ang kailang tahanan. Inukwa. Hindi sila binibilan. Lugi negosyo nila. So hindi sila pinapahalagahan. Kaya ang layunin ng pagkasulat ni Pedro ay para ipakita kung hindi man kayo pinapahalaga ng mundo na ito, pinili kayo ng Diyos. Di ba? Minsan, naranasan nyo na ba yun? Minsan ako, nung ako'y bata pa, para bang awang-awa ko sa sarili ko, maharap ako sa sarili ko. Walang nagpapahalaga sa akin. Pero dapat nyong malaman na ang Diyos ang pumili at nagpahalaga sa inyo. Pangalawa, gustong ipakita din ni Pedro, okay, sa epistles na ito ay para i-comfort sila, okay? He comfort them with the reality that they may be rejected and they may be persecuted by the world, but they are chosen by God. Itinakwil man sila, pinag-uusig man sila ng mundo, sila man ay pinili ng Diyos. So dito po makikita natin sa unang 2 verses po na ito na ating binasa, ay makikita natin yung napakahalaga na katotohanan tungkol sa pagpili ng Diyos. Ang una nga natin pinag-aralan ay yung mga elemento, mga sangkap, kasama sa pagpili ng Diyos. Una ay tinatawag na nature of our elections. Ano yung likas? Ano yung katutubo? Anong dahilan kung bakit tayo pinili? Bilanggit po dyan, ating pinag-aralan nung isang linggo, God has chosen us sovereignly. Okay? Malaya po siya. Okay? Makapangyarihan siya by His unaffected divine will. Okay? Hindi po yung kanyang kalooban. Hindi na-apektuhan ng sino man. Ay strictly on the basis of His own free sovereign grace. Malaya niyang biyaya. Yun ang kanyang pagpili. Ibig sabihin, siya ang pumili sa atin, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Okay? Sabi po dito, He predetermined. Okay? Ang predetermined po ay bago pa po. Kumbaga ay, ibig ko sabihin ito ay alam niya na bago pa mangyari. Okay? Yung direksyon ng buhay mo. He determined to set His love on certain people out of the world. And they are the elect. Pumili po siya. Okay? So ayaw pong tanggapin ng ibang mga tao yan. Unfair daw ang Diyos. Okay? Bakit may pinipili siya at hindi pinipili? Kung gusto nyo maging fair ang Diyos, lahat tayo pupunta sa impyerno. Lahat tayo nagkasala. Tama? Kaya mabuti may pinili pa ang Diyos. Okay niyan? So I hope na makita po natin yan po ang katotohanan na meron pong pinili ang Diyos, okay? At ipakita ang kanyang pagmamahal sa mundo nito at yun po ang tinatawag niyang mga elect.
Okay? At pinag-aralan po natin yung mga elect po ay yung mga pinili, yan po yung mga mananampalataya, yan din po ay. At pangalawa, sa ating pag-aaral ngayon, sa ating continuation, 5 po ito eh. Okay? Number 2 lang po at maaaring pahapyaw ay yung pangatlo. Yung condition of election. Ano yung kalagayan o estado ng pagpili po natin? Kung tayo pinili, ano na yung ating kalagayan o ating status sa buhay o yung ating kalagayan o ng kanyang pagpili. Ayon po sa ating talata, sabi niya ang mga pinili daw po ay mga elect o pinili sila. Because we are elect, we are residing as alien. Tayo po yung mga dayuhan. Okay? Tayo po yung mga tinatawag na estranghero. Nangingibang bayan lang po tayo. Okay? At tayo po ay mga foreigner, mga dayuhan. We are alien race. Yan po ang ating katayuan. Okay? Mamaya i-discuss natin kung bakit yan. Kasi ang mga elect o mga mananampalataya, tayo po ay nabubuhay temporarily dito sa mundo, but we are citizens of heaven. Okay? Eh, isipin niyo po yan, na kapag ikaw ay pinili ng Diyos, okay, ang buhay mo sa mundo na ito ay pangsamantala. Kaya po yung mga tao ngayon ay nagpapakapagod, gustong-gustong yumaman sa daigdig na ito. Pero tandaan nyo, pansamantala lang yan. Iiwan nyo yung kayamanan nyo yan. At yan po ang ginamit ng Diyos sa akin para mabago ang direksyon ng buhay ko. Kami lumaki sa mga material na bagay, gusto mo maghangad ng kayamanan sa mundo na ito. Pero sabi ng Panginoon, anong mapapala mo? Makamtan mo ang buong sanlibutan. Mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Okay? Maraming mga tao ganyan. Yung yaman, yan ang sabi sa Luke chapter 16. Yan yung mayaman at si Lazaro. Nagpasasa siya. Pero ano nangyari? Wala. Pero ang mananampalataya, alam niya na ang buhay niya sa mundo na ito ay pangsamantala. Ang kanyang buhay na totoo, ang kanyang pagiging citizen ay siya'y sa langit. Okay? Yun ang kanyang paroroonan. Ano pa ang ating kalagayan? We are in the society, nandito tayo sa lipunan within a society. Okay? Para pong, ano sabi niya, yung Lancaster daw ay a city in a city. Malaking syudad sa loob ng malaking syudad. Okay? So, ganun din po tayo. Nandito tayo sa lipunan, sa Bacoor. Okay? Pero iba ang ating ginagalawan. No? Takbo o prinsipyo sa buhay. Hindi din po tayo, we are supernatural culture within an earthly culture. Kumbaga, ang ating kultura ay hindi pangkaraniwan. Kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung kultura ng mundo na ito, kakaiba po tayo. Okay? Yan po ang talagang katotohanan kapag ikaw ay pinili ng Diyos. Kakaiba ka. Ikaw ay pinangungunahan ng Diyos. Okay? Kaya ito po yung ginawa ng Diyos sa mga bansang Israel. Sila ay theocracy. Pinamumunuan sila ng Diyos. Ang problema sa bansang Israel, nainggit sila sa ibang bayan. Bakit sila pinamumunuan ng hari? Kaya pumili sila ng hari at kinuha nila si Saul. Pero nung una, sila ay pinangungunahan ng Diyos. Ngayon, bilang mananampalataya, sa totoo lang, bagat may mga hari tayo, okay, may mga gobernador, pero ang dapat nasusunod sa ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Sa paano yan? We are governed by God through His Word. So lahat ng ating desisyon, lahat ng ating pagpapasya ay nakabase sa salita ng Diyos. Ay pinag-aralan natin yan sa mga umaten ng membership class. Yung sola scriptura. Okay? Inspirations of God's Word. Ang sinabi ng Biblia ay sinabi ng Diyos. Okay? Kaya po napakahalaga na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos sapagkat diyan po nakasalalay ang ating pagkilos o paggalaw habang nandito pa tayo sa mundo na ito. At hindi rin niya tayo iniwan. Tayo ay, ang mga elect ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Okay? So yan po ang pangako ng Panginoon sa kanyang pag-alis, susugo niya ang Holy Spirit. Okay? So yan po makita natin kalagayan kapag ikaw ay pinili ng Diyos. Bukod pa dyan, meron pang binabanggit dito na we have conviction. Kita natin.
Meron tayong mga matibay na paniniwala o pananampalataya, belief. May mga idea po tayo, kaisipan. Meron din po tayong tinatawag na creed o doctrine o pananampalataya. Meron din po tayong mga tuntunang moralidad, yung ethics. May mga gawi po tayo. Meron po tayong mga damdamin o emotions. And also, meron po tayong life standard at mga prinsipyo, okay? And also, yung kaisipan at yung mga hinahangad, yung mga pursuit natin and pleasure that are totally alien to the world. So, ibig sabihin, talagang iba na po ang direksyon ng buhay mo. Hindi yung kung ano yung ginagawa ng barkada mo o masamang mga tao o mga hindi mananampalataya, yun din ang ginagawa mo. Dapat magkaiba. Nakuha niyo po ba yan? May distinction. Ay, makikita natin, hindi tayo nababagay sa mundo na ito. We are completely distinct. May kaibahan. Kaya tingnan niyo ang buhay ninyo sa mga hindi mananampalataya mga nakakasama nyo, sa mga kaklase nyo, sa mga kaopisina nyo, sa mga kapitbahay nyo. Para ba kayo? O hindi? Mahilig ba kayo magmarites pa rin? Magchismis? Gumala? Tumambay? Kung saan-saan? Na walang kapararakan? Ano sabi niya nung ito pa? Ang ating kalagayan sabi, we do not love the world. Ayan po sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Ano po 'yon? Sabi niya ni Juan, huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Okay? Ang sanlibutan po ito yung worldliness. Okay? Ang mga bagay na sa sanlibutan, hindi lang yung worldly things, masasamang bagay, ito pa, o yung buong kabuuan, sabi niya, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Okay? Kapag nilam mo ang material na bagay o mga worldliness, mga kasamaan sa mundo na ito, hindi mo talaga love ang Panginoon. Sasabihin mo, love mo ang Diyos. No? Kasi inuuna mo siya eh. Inuuna mo yung worldly things. Pag araw ng linggo, ano prioridad nyo? Magtrabaho, gumala, mamasyal, mag-outing. Sabi dito sa verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, yung desire, evil desire o yung lust of the flesh. Okay? Ano yung lust of the flesh? Yung katakawan, greediness, yung sexual na pamamaraan na paghahangad, yung mga nasa ng mga mata, kung ano yung makita mo, at yung pagmamalaki sa mundo na ito, yung kayabangan, the pride of life. Sabi dito, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi saan? Sa sanlibutan. At ito ang sinabi ni Juan, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinuhumalingan nito. So yung gusto mo, ninanais mo, nagpupursige ka, kaya ka ayaw pumunta sa Sunday o ayaw mo sumamba, ayaw mo kilalanin ng Diyos, gustong-gusto mo yumaman. Sabi dito ni Pablo, ni Juan, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan to. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So yan po ang kalagayan ng totoong pinili ng Diyos. Hindi niya minamahal ang mundo na ito. Kasi kapag ikaw ay materialistic, parang kang si Madonna, okay? Material girl. Okay? At yun ang hinahangad mo. Ay hindi mo love ang Diyos, kundi minamahal mo ang mundo na ito. Okay? So, ang totoong mga elect ay hindi sila nagmamahal sa mundo na ito. At hindi lang yan, sabi pa dito, we are not preoccupied with the world. Okay? Hindi nga laman ng ating kaisipan ang kamunduhan na ito. Sabi niya sa James chapter 4 verse 4, sabi niya, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, okay, gustong-gusto niyo makipagkaibigan sa mga unbeliever, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay totoong mananampalataya, ang gusto mong makasama, mga mananampalataya rin. Tama? Pero kung gusto mo yung barkada mo na hindi naman mananampalataya, nag-uubos ka ng oras pa noon doon.
kaaway mo ang Diyos. Nagagalit ang Diyos sa iyo. Sasabihin mong ikaw ay elect o pinili ng Diyos. Hindi natin alam. Ako hindi ko rin alam kung sino ang pinili ng Diyos. Pero merong panuntunan ng Diyos. Kapag talagang mahal mo ang Diyos, hindi mo mahal ang mundo na ito. You do not love the world. Hindi yan ang nasa isip mo, yung kamunduhan, yung maman. Kaya yung po mga nagtuturo ng prosperity teaching, kaya po sila nangangaral yung kayamanan ng mundo na ito. That's wrong. Okay? Tayo po'y kaaway ng mundo na ito. Yung ating prinsipyo ay iba sa kanilang prinsipyo. Okay? Tayo po ay alien from the world by very condition sa ating kalagayan. Dahil po ay pinili po tayo ng Diyos. Kakaiba po tayo. Naintindihan niyo po ba yun? So, ang katotohanan, in fact, okay, hindi tayo pinili just to exist as different. Hindi tayo pinili para maging iba tayo. We are chosen to witness. Tayo ay pinili para magpatotoo sa mundo na ito in which we are stranger. Okay? Kaya po pinili ka ng Diyos sa buntong ng marami, hindi para sabihin, iba ka o pinili ka. Kundi magpatotoo ka, ano ang kaibahan ng pinili at hindi pinili. Lalo na po dito sa mundo na ito na tayo tingin nila sa atin ay dayuhan lang po tayo. Una makita natin, pinili ng Diyos ang bansang Israel, hindi dahil sa marami sila, kakaunti lang sila. Ang nasa paligid nila ay meron silang mga Diyos-Diyosan, si Baal, sino-sino man. Pero kinili nila ng Diyos ang bansang Israel upang ipakita na meron totoong Diyos. Ganon din sa bawat sa atin. Pinili ng Diyos ang tao na kanyang magiging kanya upang magpatotoo na mayroong totoong Diyos at madakila ng tao ang Diyos. Okay? So yan po ang makita natin. At sabi nga dito, at tayo ay naging patotoo and we witness not only by what we say, kung ano yung sinasabi natin, but we witness by what we are. So, kailangan po kung ano yung sinasabi natin, nakikita sa atin. Diba? Your actions speaks louder than your voice. Diba? Madaldal ka nga, pero hindi naman nakikita sa buhay mo. Wala rin. May mga taong yan kakilala. Magaling, mahusay magsalta, mayabang, pero hindi naman totoo ang sinasabi niya. Hindi naman nakikita. Hindi ka kapanipaniwala. Okay? So, ang pinaka-plataforma natin for what we say is what we are. Magiging matibay yung ating tinutungtungan, hindi gigiba, kung ang ating sinasabi ay nakikita sa atin. Diba yung iba, nagsasalita sa entablado, pero bumabaksak naman. Kasi nga, bakit? Hindi naman nakikita yung ginagawa niya sa sinasabi niya. Tama? Hindi siya kapanipaniwala, babaksak din siya. Okay? Tandaan natin, we are ambassadors of Christ. Tayo yung mga sugo. Okay? We are sent into the world as witness. At basahin po natin yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Sabi niya, kami nga yung mga sugo sa pangalan ni Kristo. Okay? Nawaring namamanhik ang Diyos sa magitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa mga pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. So, kaya po tayo pinili ng Diyos para tayo yung pinaka-spokesman. Tayo yung representative ng Diyos. Tayo yung namamanhik sa mga tao. Hindi natin alam kung sino yung mga elect. Ang utos sa atin ng Panginoon, mangaral ka. At kapag nangaral ka ng totoong ebanghelyo tungkol kay Kristo, magre-response po ang mga elect na pinili niya. Kaya yun po ang trabaho ni Pablo. Ambassador. Kapag kaya ka pinili ng Diyos, ay para maging sugo kanya o representative kanya. Ikaw yung mamamanhik, parang ang Diyos ang namamanhik, nakikiusap kita nyo, ang Diyos pa ang nag-i-initiate.
Kasi ang tao wala. Kung siyang pipiliin mo, pamimiliin mo siya, no, hindi niya pipiliin ng Diyos. Yan ang likas po natin. Hindi tayo makatagal sa sermon. Ako nga, pag nag-aaral, hindi ko kayang maghapon. Talagang bumibigay ang katawan ko. Hindi kaya. Yun ang ating kalagayan, pisikal. Kaya ang Diyos ang nakikiusap, siya ay nag-i-initiate. At ganyan din tayo, yan ang magiging trabaho natin kapag tayo pinili ng Diyos. Kaya siya pumili para maging ambassador niya. At ito nga yung pumili nga siya ng mga alagad. Sabi niya, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko. So ito yung pangako ng Diyos sa mga alagad, mga unang mga pinili niya, mga apostol. Sila ay magiging saksi nila sa Jerusalem, sa sarili nilang bayan, sa Judea, sa mga kapitbahay, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So nag-uumpisa yan yung ating patutuo sa ating sariling tahanan. Kung sasabihin mo mananampalataya ka, dapat makita iyan ng iyong kamag-anak, kapatid, pamilya, nanay, tatay mo, asawa mo, nakikita yan. At yung kapitbahay mo at hanggang sa dulo ng daigdig. So yan po makikita natin na talagang purpose kung bakit niya tayo pinili. Okay? So, sabi nga dito, tayo ay alien o dayuhan sa ating lipunan. Within ang lipunan na ito, tayo hindi pangkaraniwan na mga tao sa isang kultura na nasa loob ng isang kultura. Tayo yung mga grupo ng tao na hinubaran o tinanggalan ng mga pangangailangan. Kasi po yung mga unang mga alagad noon, talagang kinuha yung mga gamit nila, business nila, talagang pinagpapatay nga sila eh. Okay? Pero sa kabila noon, okay, yung mga mananampalataya noon ay hindi sila kaibigan talaga ng mundo. Kaaway sila ng mundo. Kaya we do not love the world, hindi natin mahal ang mundo na ito. We are enemies of the world. Pero sa kabila noon, we must speak to the world. Sasabihan pa rin natin sila na sila'y mali. Hindi nila alam kasi wala sila yung Diyos na ating sinasampalatayanan. Okay? So, tandaan po natin, ito yung hamon sa atin. We must live in such a way that they are drawn to listen to what we have to say. Ito po ang challenge sa atin na talagang sa kabila na tayo'y inuusig ng mga taong iyon, ng mga taong na sa ating paligid, kinakailangan ay mahikayat natin sila na makinig sa atin kung ano yung ating sinasabi. Pero kung ang buhay mo ay kaparehas lang o masahol pa sa mga kasama mo, makikinig ba sila sa iyo? Hindi, di ba? So kinakailangan maging kakaiba ka. Dapat makita talaga yung kabanalan sa iyo. Kaya huwag kang matakot sa sabing banal ka, sobra ka naman, banal ka. Okay na, tama yun. Pakinggan nyo ang sinasabi ng Biblia. Dapat makita sa atin yun. Okay? So ito yung malaking hamon para sa atin. Na makita sa ating buhay, yung ating mga sinasabi ay nakikita sa atin, pinamumuhay natin. So tandaan po natin, hindi po ito mahirap o hindi madali para sa atin na tayo magpatutuo sa mundo na ito. Kasi makita po natin na ang tendency po natin ay rumitreat o umalis o umatras sa lipunan na ito. Sabi niya, doon na lang ako. Pupunta na lang ako sa liblib na lugar para hindi ako usigin. Ando na lang ako. So imagine niyo po sa background po nito na makikita natin. Okay? 'Di ba ang background nito, ang mga unang mananampalataya noon ay inuusig, 'di ba sila noon, 'di ba? So nandoon po sila sa environment, okay? Yung bumabasa po ng sulat ni Pedro ay may tendency po na mag-alisan o umuwi o magtago. Bakit? For the sake of protection. Para sila po ay maprotektahan kasi inuusig po sila, di ba? At para po suportahan, ipakita yung pag-ibig, ipakita po yung
pagsasama o fellowship nila. Pero ang lahat ng ito, ang talagang nananaig ay maprotektahan po sila sa mga panganib na nakabanta sa kanila dahil saan? Sa pag-uusig ng unang panahon yon. So, dito po makita natin na si Peter, of course, sa kanyang pagsulat na ito, ay nire-remind niya po yung mga persecuted believers that they must not become ingrown because that's the tendency. Okay? So, dahil nga po ay nag-alisin kayo, nagsama-sama kayo, anong nangyari? Doon na lang kayo lumalago sa loob. Okay? Ang tendency ay you love each other. Okay? So, meron kayong communion with each other. So, ang malaki pong panganib sa Christianity noon ay hindi na po sila nakikihalubilo yung kailang buhay sa mga unbelieving people. So, nababalot po ang kailang buhay noon sa isang Christianong society at Christian culture. Okay? So, yan po yung nangyari sa mga Puritans, di ba? Magkakasama po. Amish, alam niyo ba yung nakita niyo? Yung may mga somblerong meron silang sarili ng environment. Sila na lang. Pero distinct sila, maganda rin naman. Pero ang problema ay lang makihulubilo na sa iba. Okay? Pero ano sabi po ni Alexander McLaren, sabi niya, ang binhi na nasa basket ay hindi tama ang kanyang pinaglagyan. Dapat ang binhing ito ay isaboy sa bukirin at pagdating ng isang buwan o 2 buwan, ito ay wawagayway na. Okay? It will be weaving with. Okay? Tama po naman. So, ang binhi ay hindi nasa basket lang. Hindi lang sila nandoon sa isang basket. Kailangan lang isaboy po yan. Okay? So, kasi dapat po tayo ay mag-ingat. We must resist the temptations because of our conditions to become ingrown so that we become a society of people talking to ourselves rather than evangelizing a lost world. So meron pong tendency talaga na tayo na lang. Hindi na tayo lalabas sa mundo na ito. Hindi na tayo magpapatotoo. Dito na lang tayo. Sama-sama tayo. So tandaan po natin, ang Diyos ay makapangyarihan. Gumagawa po siya ng pamamaraan para tayo ay lumabas o mag-evangelize. Ano po ang ginawa niya? Every time na nagkakatipon ng mga church, anong ginagawa? Sila'y pine-persecute. Ano nangyari? Tingnan nyo sa Acts chapter 8. Actually, sa buong chapter yan. Ito lang verse na ito ang aking pinakita sa inyo. Dahil na-persecute sila, sabi niya, dahil dito, nagkahiwalay-hiwalay ang mga mananampalataya. Saan? Sa iba't ibang lugar. Ngunit saan ba sila makarating? Ngayon, ipinapangaral nila ang salita. Sabi, nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. So, inaalaw ng Diyos ang persecution para huwag kayong magsama-sama na lang. Parang nandyan na lang kayo sa comfort zone nyo. So, alam nyo pa na mga Kristiyano doon sa China, yung mga underground, mas lalo silang lumalago. Mabuting inuusig ka ng hindi mananampalataya. Okay? May mga pagsubok sa ating buhay para talagang lumayo tayo, lumabas tayo para doon ay mangalan. Okay? So, tandaan po natin. So, we are to remind ourselves even we think about our conditions are alien. Ito po yung ating kalagayan na tayo ay dayuhan lang sa mundo na ito, that we are not simply here to exist, mabuhay lang dito, mag-exist ka, but we are here to reach the world. Abutin natin yung mundo o yung mga iba pang mga elect na hindi natin kakilala. Okay? Maliwanag po ba? So, gaya yung sabi ko sa inyo noon ay si Pastor Ray ay kala niya na nandun tayo sa isang tulos at para bang wala siyang bunga, tinatabangan siya. So, inalaw ng Panginoon na mawala yung kanyang anak. At hanggang sasabihin ng Panginoon, hanapin mo ang iba kong anak dyan. Hanapin mo yung mga ibang elek ko o mga hinirang ko dyan. Gustong-gusto mong hanapin yung sarili mong anak? Hanapin mo rin yung aking mga iba pang mga anak.
yung mga elect. Yun po ang dahilan. Kaya hindi lang po doon sila sa tulos, kundi sa Tilaga, sa Natamis, sa Palakpak, at sa iba pang mga lugar. Inaalaw ng Diyos yung persecution o problema sa buhay mo para umalis ka naman dyan. Huwag ka lang manatili dyan. Tingnan. So, ang Kristiyano, okay, hindi tayo napapabilang sa mga monasteryo. Pagaya ng mga monk. Alam niyo may mga monk, yung nagkakalbo. Ando lang sila sa monasteryo, doon lang sila nagkukulong, sila-sila lang. Hindi rin tayo kabilang doon sa mga nando sa kuweba. Ano yun? Yung mga babok, mga balbas, ano yun? Mga ermitanyo. Lalayo tayo sa mundo. Okay? Hindi rin tayo pwedeng makulong sa isang educational ivory tower natin o sa seminaryo, hanggang doon ka na lang. Seminarista ka na lang. Nandoon ka na lang nakakulong. No, ang totoong mga mananampalataya, ang totoong mga pinili ng Diyos, they have to be scattered. Yan po ang dahilan kung bakit inalaw ng Diyos. Kita niyo yun, ha? Ba't inalaw ng Diyos na sunugin, patayin, ipakain sa leon ng ibang mga mananampalataya? Para yung ibang mananampalataya, umalis sa Jerusalem, pumunta sa iba't ibang lugar. Okay? So we are alien, dayuhan, ambassador of Christ. Tayo yung mga sugo ni Kristo. We have, dapat dala-dala natin ang tinatawag na redemptive message. Okay? Yung pagliligtas, pagtutubos ng Diyos sa mundo nito. At i-resist natin yung constant na paghihikayat sa atin na we become ingrown, o sabihin, andito na lang tayo sa loob, ayaw nating lumabas, ayaw nating expose, ayaw nating ipakita na tayo yung mga pinili ng Diyos. So yan po ang kondisyon ng ating pagkatawag o pagkahirang na tayo'y dayuhan sa mundo na ito. Okay? Pero tandaan po natin, hindi naman tayo dapat ituring o kilalanin na makasanlibutan naman. Kung mahilig sa sanlibutan sa paglabas natin. Okay? Hindi dapat. Okay? So we do not expect the native, yung mga katutubo, ay itrato tayo na katulad ng mga katutubo na parehas tayo. Tandaan natin na andito tayo sa mundo, pero hindi tayo napapabilang sa mundo na ito. Okay? Meron po tayong hinahangad na isang magandang lugar, a place in our real home. Tandaan po natin, hindi po ito ang ating totoong tahanan. Ano po sabi diyan sa Hebrews chapter 11 verse 13? Silang lahat ay namatay na may pananampalataya sa Diyos, yung mga heroes of faith. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila yung mga dayuhan lamang. They were foreigner, stranger, alien, na nanagigibang bayan dito sa lupa. Maliwanag po yan. Ang totoong mga mananampalataya, ang totoong mga pinili ng Diyos, nangingibang bayan lang tayo. Hindi ito yung ating permanenteng kalagayan. Ano yung sinabi pa sa Hebrews 11:6 na makita po natin patungkol kay Abraham? Sabi dito, ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti. Ang lungsod na nasa, saan? Nasa langit. Kaya naman hindi kinakaya ng Diyos na siya'y tawagin Diyos nila sapagkat sila'y ipinaghanda nila ng isang lungsod. Ito yung ating totoong lungsod o city. That is our real homeland. Kahapon ay galing kami sa meeting ng tungkol sa lupa. Sabi ng misis ko, simpleng buhay. Doon daw siya magpapatayo ng kubo doon sa Batangas para may mapasira ko. Simpleng buhay. Nating doon sa mga malalaking subdivision at samantala na yan. Huwag ka maghangad ng malalaki. May iwan mo lang yan. Mabubulok lang yan. Okay? Pansamantala lang ang ating buhay. Hindi naman masama na magpagawa tayo, pero wag yung napakalaki sapagkat hindi yan ang ating totoong. Maging yung mga sina Abraham, makikita natin, hindi sila. Mga tent nga lang ang kailang mga tinitiran.
Pero makita po natin dito, ang arkitekto, ang builder mismo ay walang iba kundi sino? Ang Diyos. Okay? So, ang pundasyon ay gumawa nito ay ano? Ang mismo arkitekto at builder, walang iba ang Diyos. Naalala niyo istorya ng dalawang lalaki na nagtayo ng bahay? Tama? Parehong-pareho. Maraming tao, inggitero. Pag nakita niyo yung kapitbahay, ang ganda bahay, gagawa rin ako bahay. Di ba? Sinabi sa Bible, ang nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi siya isinabuhay yon ay katulad ng isang tao nagtayo ng bahay saan? Sa buhanginan. May pagsubok, ano nangyari? Magigiba. Pero yung isa, nakinig, isinunod, dahil ang pundasyon ay galing sa Diyos, hindi ito nagiba. Kaya tandaan po natin, dapat nakasalalay ang ating buhay sa Diyos. Alam ng Diyos na mayroon tayong pangangailangan. Okay? Pero ipoprovide niya yan. Pero kung ikaw, sa sarili mo, maghahangad ng mga bagay lamang sa mundo na ito, gagayahin mo lang yung iba at hindi nakasalalay sa pundasyon na gawa ng Diyos, magigiba yan. Sabi ni William Barclay, ang tawag niya sa mga Kristiyano, the exiles of eternity. Sila yung mga itinapon mula sa pangwalang hanggan. Okay? Meron daw pong mga famous Christian description na binanggit ng isang hindi Kristiyano. Kita nyo, hindi sila Kristiyano, pero meron siyang mga description o paglalarawan tungkol sa mga Kristiyano. At ito po yung kanilang sinabi. So, in ancient time, some writers describe Christian in this most interesting way. Hindi po sila mananampalataya, pero ano po yung kailang pagkakilala o pagka-describe sa mga mananampalataya? Sabi niya, ang Kristiyano daw are not marked out from the rest of the mankind by their country or their speech or their custom. Okay? Hindi po sila inaalis lang o kaya minamarkahan kita alis ka dyan. Okay? Nandun din sila sa kanilang bansa. Ganon din yung salita nila kung Batanggenyo sila. Batanggenyo rin sila. Kagaya ni Pastor Ray, Bisaya siya. Pero kung magsalita, Batanggenyo na rin. Okay? Kung yung costume rin nila, di ba, kung ikaw naman ay nasa sa Ifugao o sa bundok, Igorot, minsan nagbabahag ka na rin, di ba? Nandun din sila, parehas, di ba? Sila daw ay, sabi niya, they dwell in city both in Greek, maging barbarian man sila, pero sila ay binigyan din naman ng mga lupa. Each has his lot is cast, okay? Diba? Diba yung mga ibang mga tao, pumunta, diba yung mga taga-England, taga-Ireland, pumunta sa Amerika, diba ang katutubo doon ay mga Indian, diba? Sa Australia, ganoon din, ang katutubo doon ay mga Aborigine, mga galing Europe, dinala doon, okay? So, binigyan din sila ng lupa, okay? So, ganyan din po, they follow the customs of the region. Sa pagsusuot, di ba? Mga Pilipino, nakabarong. Mga Amerikano, naka-Amerikana o something gano'n, okay? Yung pagkain nila, mahilig sila ang Pilipino sa adobo. Okay? Yung iba, ayaw ng adobo, steak, gusto, di ba? So, makita natin, in outward things of life, generally. So, sa kabuuan, kung ano rin, di ba, ibang bansa ka, kung ano yung kinakain ng ibang bansa, dahil ito mananampalataya, kinakain mo rin. Ganyan po ang pagkakilala ng hindi mananampalataya sa isang Kristiyano. Pero, sabi niya, yet they manifest the wonderful and openly paradoxical character of their own state. Magkaiba. Kakaiba ang kailang buhay. Bagamat sabi natin na kumakain din sila, pero sila nagpe-pray. Nagpapasalamat sa Diyos. Bago kumain yung iba, sab-sab ka agad o kumakain na agad. Diba? Mapagpasalamat sila. Hindi iba, reklamo ng reklamo. May kinakain na, reklamo pa rin. So, mga Kristiyano ay nakikita ang mga karakter nila nakakaiba sa estado o lipunan na kailang pinuntahan. Okay? So, tandaan po natin, sila'y nanirahan din sa bahayan kung saan sila ipinanganak, but
sila ay temporary resident lang doon. Hindi sila permanent. Okay? They take their shares of all responsibilities as citizen. Okay? Kung napapunta ka sa Pilipinas, napapunta ka sa ibang bansa, sa Canada ba, US, Australia, whatever, sa Europe, kung ano ang responsibilidad ng isang mamayan doon, ginagawa din nila. Pero tinitiis nila yung disability as bilang alien. Di ba? Pag alien ka, dayuhan ka, medyo may diskriminasyon. Di ba? Lalo na din ang mga Kristiyano. Pag nalaman ko siya, ay, hindi namin kukuhanin yan. Kristiyano yan. Straight yan. Hindi kami pwede. Nanluloko. May pandaraya, di ba? Pag Kristiyano, hindi ka kukuhanin. Hindi pwede mandaya. Di ba? So, tandaan po natin, every foreign land is their native land. Okay, kahit sa ibang lugar yan, magiging nilang katutubong lupa yun. At lahat naman ng katutubong lupa ay isang foreign land din sa kanila. Tandaan nila na they pass their days, okay? Lumilipas ang araw nila dito sa mundo, pero ang kailang pagiging citizenship is in heaven. Bagamat lumilipas ang ating ako, hindi lang Filipino citizen, hindi lang ako senior citizen, kundi ako, heaven citizen. Okay? So, nung araw, gusto mo maging American citizen, Australian citizen, parang proud na proud ka. Di ba? So, tanda natin, kahit maging American citizen ka, o Switzerland citizen ka na, sabi natin, kung hindi ka naman heaven citizen, impyerno ka pa rin. Ganyan? So, I hope na makita natin na itong ay talagang accurate na description ng totoong mga mananampalataya. Okay? So, tandaan po natin, ang ating totoong tahanan ay hindi sa mundo na ito, pansamantala lang po tayo. Okay? So, huwag kayong maghangad at talagang ibuhos ang araw o panahon ninyo sa mga bagay sa sanlibutan ito sapagkat ito ay lilipas din. Okay? Ngayon, dako tayo dito sa pangatlo na meron pa namang konting oras, no? Di ba? Mahapyaw lang po ito at sa susunod ay ating itutuloy. Ito yung pangatlo, the source o pinagmulan ng ating pagpili. Okay? Ano po yung sinasabi dyan sa verse 2? Okay? The source, ang pinagmulan ng ating pagpili ay sabi niyan sa verse 2 is the according to ano? To the foreknowledge of God the Father. Okay? Ayon sa kanyang kaalaman sa mula't-mula pa. Yun po sa Tagalog. At ang sabi niya ay sa ibang translation din sa lubang Tagalog, sabi niya, paunang kaalaman ng Diyos Ama. Beforehand, hindi pa nangyayari before the foundations of the earth. Sabihin, hindi pa niya nililika ang mundo, hindi pa ipinanganganak ang mga ninuno mo, hindi ka pa ipinapanganak ng nanay at mo, hindi ka pa lumalabas sa tiyan ng nanay mo, pinili ka na ng Diyos. Yun pong ibig sabihin. Wow. Okay? So, yun po ang pinaka-source, okay, na pinagmulan ng pagpili. Okay? It is God, it was God of God's foreknowledge that He chose us. Okay? So, tandaan natin, it is God the Father who made the choice. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Kundi ang Diyos ang pumili sa atin. Okay? Maliwanag po ba yun? Salamat at pinili tayo ng Diyos. Okay? Ayon po sa Romans chapter 11 verse 5, sabi diyan, gayon din naman sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Meron pa raw natitirang mga elect. Hindi pa natin nare-reach out yun. Kaya siya hindi pa bumabalik. Okay. So kung may pinili na siya, nag-response na yun, nanampalataya na nagsisi na yung mga iba na hinirang, meron pa raw nalalabing. Okay? At hindi natin alam yun. So habang nabubuhay tayo, ang ating trabaho, kagaya ni sinabi ni Pablo, maging ambassador tayo. Okay? So yan po makikita natin na ang Diyos mismo ang pumili sa atin
para iligtas tayo. He made the choice. Okay? He did the choosing. Okay? At ito ay sabi din niyo sa Ephesians chapter 1 verse 4, kanya yung binasa kanina ng aking piniling asawa. Sabi dito, bago pa likhain ang sanlibutan, pinili niya tayo. Okay? Bago pa raw, nilikha ang sanlibutan, wala pa yung earth. Bakit na tayo pinili? Upang maging kanya. Magkaroon tayo ng fellowship. Pag-aari na tayo. Sa pamagitan ng pakikipagkaisa kay Kristo. Paano tayo niya mabibuild yung relationship natin? It's through Christ. Upang tayo maging, anong purpose? Maging banal, walang kapintasan sa harapan niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ayan. So, yun ang dahilan kung bakit niya tayo pinili. Para maging kanya tayo. Kasi nga, pag-aari na tayo dahil nagkasala tayo, wala na, sinunod na natin yung hilig ng ating laman. Mas sinunod natin yung ginusto ni Satanas. Mga makamundo ang ating pinipili. Yun ang ating hinahangad. Ito yung lahat ng tao ganyan. Kaya yung corruption, hindi mawawala yan sa mundo. Dahil yan ang gusto ng tao. At gusto ni Satanas. Okay? So, sinong pumili sa atin? Ang Diyos ang pumili sa atin. Okay? Yung po ay ginawa ng Diyos. God does it independently of any person. Wala pong nagdidikta sa kanya. Kusa niya yung ginawa. Walang tao who moves on the will of God to help him make the choice. Wala siyang council. Sige, selection, pipili tayo. Hindi yung sa Miss Universe o daming mga judges o maraming mga board of na pipili tayo kung sino. No, wala. Walang ibang tao. Siya lamang. Independently ang pumili niyan. Okay? At wala ring mga pangyayari o circumstances which in any way precipitate God's choice. May mga pangyayari na nabago ang kanyang isipan. Uy, nagbago yung tao na yun. Uy, babaguhin ko yung aking Kasi merong nakita ako sa kanya. No. Walang circumstances o mga pangyayari na siyang magpapadali o mag-expedite para piliin kanya. Liwanag po ba yan? Di ba sa atin? Nilalapitan tayong tao. Para naman babago yung desisyon. Tama po ba? May lalapitan ng tao. Tama? O kaya naman, lalagayan mo. Nababago. Tama? Ang Diyos, walang tao, walang pangyayari na mababago ang pagpili. Tingnan nyo sa Daniel. Daniel chapter 4, verse 35. 4:35, sabi, ang lahat na nanahan sa lupa ay nabibilang sa wala. Ang kanilang ginagawa ay ayon sa kanyang kalooban, sa hukbo ng langit at sa mga nananahan sa lupa. Sabihin, yung kanyang ginagawa sa langit man o sa lupa, walang makakahadlang sa kanyang kamay o makakapagsabi sa kanya, anong ginawa mo? Bakit mo ginawa yan? Hindi mo pwedeng questionin ng Diyos. Sa langit man o sa lupa, ang kanyang ginawa ay tama. Walang makakapagsabi sa kanya, bakit mo ginawa yan? O kukwestiyonin mo ang Diyos. Tandaan nyo, Diyos siya. Tayo'y taong makasalanan. Kanya, napasabi niya sa 1 Timothy, makikita mo natin, hindi lang tao ang kanyang pinili. Sabi niya, pinagbilinan kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang anghel na pinili. Kita niyo. Hindi lang tao ang kanyang pinili, maging ang kanyang mga anghel. Okay? Ito yung mga holy angels. Meron ding mga anghel na fallen angel na si Lucifer. Tama? Actually, gano'ng kadami yun? 1/3. Kumbaga ay 90,000, 30,000 kasama ni Lucifer. 2/3 o 60,000 ang natira sa langit. Yan po yung mga hinirang ng Diyos na mga anghel. Okay? So, hindi lang
Yung pagpili niya ay hindi lang tao ang kanyang pinili, maging ang mga anghel. At ito, sabi niya, He chose them for ano? For eternal life. Sa buhay na walang hanggan at pagpapala. Kailan niya pinili yon? Before He created them, He decided their destiny. Yeah. Bago pa nilikha sila, ang Diyos ay nagdesisyon kung ano ang kailang patutunguhan. Okay? So, sa summarize natin, pakita natin the chosen people, ang mga piniling tao is made up of people chosen. Okay? Kaya ka po napabilang sa pinili ng Diyos kasi pinili ka ng Diyos. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Okay? Bibigyan natin diin yun. But what was the source of God's choosing? Okay, anong dahilan, anong source, bakit kanya pinili? It is according to the foreknowledge of God. Okay? Yun po sa kanyang sovereign will, kalooban niya. Naisip niya na po yun. At sa susunod na linggo, ay pag-aaralan po na ayokong tapusin ang ating pag-aaral ngayon sa mga maling kaisipan o view ng tao tungkol sa foreknowledge. Okay? Ibigyan ko lang po pahapyaw. Naniniwala sila ang Diyos ay makapangyarihan. Para bang may bolang kristal, nakita na ng Diyos ang mangyayari. Uy, si Xiao o si Diyosa. Pag tumanda pala ito, magbabago o pipiliin ko siya. Yun ang paniniwala ng iba. Nakapasya ito dahil sa merong kang potensyal. Naniniwala silang makapangyarihan Diyos. Hindi po yun. So, yan po yung mga maling view ng tao sa foreknowledge of God. Hindi po siya nag-oobserba, wala siyang bolang kristal na nakikita niya ang mangyayari in your future and then later on, pipiliin ka niya. Okay? So, meron po tayong pag-aaralan sa susunod na linggo. Bumalik kayo kung gusto niyo malaman at para malaman niyo kung baga, sama ba ako sa pinili ng Diyos? Okay. Kaya maganda rin kung sumama kayo doon sa pag-aaral natin ng ating membership class. Pinag-aaralan po natin Reformed Theology. Pag sinabi pong Reformed Theology, babalik po tayo mismo sa sinasabi ng Biblia. Kasi nga ngayon, sa dami ng mga naglipa ng mga katuruan, mali-mali na po, lumalayo na po sila sa Biblia. Agaya po lang kailang maling pagtuturo tungkol sa elections o foreknowledge of God. Ang Reformed Theology, babalik tayo sa salita ng Diyos. Babalik tayo sa pag-aaral natin kung sino ang Diyos. Ibigyan ko lang po kayo uli, hindi ako makapigil. Kapag ganoon ang nangyayari, mas makapangyarihan ang tao kaysa Diyos. Nababago niya, natutwist niya ang Diyos. Okay? So mali po yun. Ang Diyos ay Diyos. Ang tao ay tao. Kaya kailangan po natin ng isang tagapagligtas. At salamat sa ating pong araw na ito, sa ating paggunita ng ating banal na hapunan. Dito po ipinapakita ng Panginoon na magkakaroon lang tayo ng relasyon sa Diyos. Makikilala lang natin ang Diyos na ito. It's through Jesus Christ. Siya yung nag-initiate. Walang humahanap sa Diyos. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao through Jesus Christ para abutin tayo. Para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Ang tao kasi simula nung nagkasala sila, pinaalis sila ng Diyos sa paraiso, sa presensya ng Diyos. Kaya nag-invento po sila ng mga iba't ibang relihiyon para makabalik sa Diyos. Pero yun ay baliwala. Walang makakaabot. Kaya ang Panginoon sabi niya, ako ang daan. I am the way, the truth, and the life. Ako ang buhay, ang katotohanan. Walang makakalapit sa Diyos maliban kay Jesus Christ. Exclusively ito. Kaya yun po yung ating ginugunita. Kaya mga kapatid, kung hindi kayo wala pa kayong talagang ganap na relasyon sa Diyos, wala kayong gugunitain. Ang pwede lang pong mag-partake ng banal na hapunan ay yung ganap na may relasyon sa Diyos. Naunawaan ninyo.
na kayo'y pinili ng Diyos at through Jesus Christ, nagkaroon kayo ng relasyon sa Diyos. Tayo po yung matalangin. Salamat, salamat o aming Ama, sapagkat ikaw ang pumili sa amin bago pa nilikha ang mundo na ito. Alam mo ang aming buhay. Walang pwedeng mailihim sa iyo, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat. Alam namin na hindi ka namin inuuna sa aming buhay. Hindi ka namin prioridad. At kung minsan, kung sinasabi namin kung mayroon lang kaming time para kami mayroong panahon na sumimba o manalangin, ito'y paglapastangan sa iyo, Panginoon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, Panginoon, alam namin na hindi kami karapat-dapat, kinahabagan mo po kami. Kaya kami humihingi ng kapatawaran sa mga bagay na ito. Palinisin mo kami. Baguhin mo ang aming buhay. Huwag namin ibigin ang mundo na ito na lilipas at mawawala. Sapagkat ang umiibig sa mundo na ito ay kaaway ang Diyos. At hindi ka.